Isang batang babae na 7 taong gulang na nagbebenta ng prutas sa kalye ang nakaligtas sa anak ng isang milyonaryo. Ang kanyang hiningi kapalit ay nagpaluha sa milyonaryo. Kumukupas na ang mga bituin sa kalangitan nang magsimula ang araw ni Ligaya Mendoza. 7 taong gulang lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng karunungang lampas sa kanyang edad. Tahimik siyang bumangon mula sa banig na nakahiga sa sahig ng kanilang maliit na bahay sa Tondo, Manila. Tinignan niya ang kanyang inang si Maricel na mahimbing pa ang tulog sa kama. Huminga siya ng malalim at pinalis ang pagod sa kanyang mga mata. "Ina, kailangan ko nang umalis," bulong ni Ligaya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina. "Mag-iingat po ako." Si Maricel ay dahan-dahang dumilat, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa sakit na matagal na niyang dinaranas. "Anak, huwag na sana. Masyadong maaga pa. Kailangan po natin ng pera para sa inyong gamot," sagot ni Ligaya na may matapang na ngiti. "Hindi po mabigat ang basket ng prutas. Kaya ko po ito." Hindi na nakapagsalita si Maricel. 2 taon na mula nang dapuan siya ng malubhang sakit sa baga, at mula noon, si Ligaya ang naging haligi ng kanilang maliit na pamilya. Ang asawa ni Maricel, si Ernesto, ay biglaang nawala 5 taon na ang nakalipas, isang inhinyero na may mahiwagang proyekto na hindi niya maikwento kahit kanino. Isang araw, umalis siya para sa isang meeting at hindi na bumalik. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung ano ang nangyari. Tumayo si Ligaya at maingat na naghanda. Inilagay niya ang ilang pirasong tinapay sa kanyang bag at kinuha ang malaking basket na puno ng sariwa at makukulay na prutas, mangga, pinya, santol at lanzones na kanyang ititinda sa mga kalsada ng Maynila. Tuwing umaga, pumupunta siya sa palengke ng Divisoria upang bumili ng mga prutas mula sa mga magsasaka na nanggaling pa sa probinsya, at pagkatapos ay naglalako siya sa mga lansangan at eskwelahan. "Iinom ka ba ng gamot bago ako umalis?" tanong ni Ligaya habang iniabot ang isang baso ng tubig at tableta sa kanyang ina. Tumango si Maricel at tinanggap ang gamot. "Salamat, anak. Siguruhin mong kakain ka ng almusal. May nilaga ako kagabi, mainit-init pa sa kaldero." Ngumiti si Ligaya. "Kakain po ako mamaya. Kailangan ko munang makarating sa palengke bago dumami ang tao." Ang munting bahay nila ay nasa gitna ng masikip na komunidad sa Tondo. Kahit na mahirap ang kanilang pamumuhay, pinapanatili ni Ligaya na malinis at maayos ang kanilang tahanan. Sa sulok ay may isang maliit na altar na may larawan ng kanilang pamilya noong kumpleto pa sila, at isang estatwa ng Birheng Maria. Bago umalis, dumaan si Ligaya sa altar at nagdasal ng mabilis. "Mahal na Birhen, patnubayan niyo po ako ngayong araw. Tulungan niyo pong gumaling ang aking ina, at kung saan man po naroon ang aking ama, sana ay ligtas siya." Pagkatapos ng kanyang panalangin, kinuha niya ang basket at lumabas ng bahay. Madilim pa ang mga kalye ng Tondo, ngunit kilala na siya ng mga gwardiya at mga manininda na nagsisimula rin ng kanilang araw. Kumakaway sila kay Ligaya habang dumadaan siya. "Hoy, Ligaya! Maaga ka na naman," bati ni Manggorio, ang tindera ng taho na nakasalubong niya sa daan. "Magandang umaga po, Manggorio," sagot ni Ligaya. "Mauuna po ako sa Divisoria para makakuha ng magagandang prutas." "Matalino kang bata," sabi ni Manggorio habang binibigyan siya ng isang basong mainit na taho. "Ito, libre na ito. Para may lakas ka." Nagpasalamat si Ligaya at masayang tinanggap ang taho. Habang naglalakad papunta sa palengke, nakakasalubong niya ang iba't ibang tao na bumubuo sa kanilang komunidad, ang mga manggagawa na papasok sa pabrika, mga estudyante na maaga ring gumigising para sa kanilang pag-aaral, at mga kapwa niya manininda na naghahanap buhay. Sa kabila ng hirap ng kanyang buhay, si Ligaya ay kilala sa kanyang magandang ngiti at positibong pananaw. Hindi niya hinayaang baguhin ng kahirapan ang kanyang puso. Sa halip, ginawa niya itong dahilan upang lalo pang maging matapang at matatag. Sa palengke ng Divisoria, nakilala na siya ng mga magtitinda ng prutas. Kinukumusta nila ang kalagayan ni Maricel at binibigyan siya ng pinakamagagandang prutas sa pinakamababang presyo. "O, Ligaya, kumusta ang iyong ina?" tanong ni Aling Berta, ang matandang tindera ng prutas. "Medyo gumaling na po siya, Aling Berta, salamat sa inyong mga dasal," sagot ni Ligaya habang pinipili ang mga pinakamagagandang mangga at santol para sa kanyang basket. "Mabuti naman. Ito, dagdagan ko na ang iyong prutas. Huwag kang mag-alala sa bayad," sabi ni Aling Berta habang naglalagay ng ilang pinya at lanzones sa basket ni Ligaya.
Salamat po, Aling Berta. Pagpalain po kayo, sabi ni Ligaya na naantig sa kabutihan ng matandang babae. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niyang prutas, nagsimula na siyang maglako sa mga kalsada. Una siyang pumunta sa mga residential areas kung saan maraming pamilya ang nakatira. Kilala siya ng mga may bahay dahil sa kanyang mabilis na serbisyo at palaging sariwang prutas. Prutas po! Sariwang prutas, sigaw niya habang naglalakad sa mga kalye. Matamis na mangga, malinamnam na santol, masarap na pinya. Sa kabila ng kanyang edad, magaling siyang makipag-usap sa mga customer. Alam niya kung paano sila pakiusapan at bigyan ng tamang presyo. Dahil dito, mabilis na nauubos ang kanyang paninda. Nang matapos siya sa mga residential areas, pumunta siya sa malapit na paaralan, ang Lacandula Elementary School. Dito, maraming estudyante at guro ang bumibili ng kanyang prutas para sa kanilang merienda. Ligaya! Ligaya, tawag ng isang grupo ng mga batang babae habang lumapit sila sa kanya. May dala ka bang manggang hilaw? Gusto naming mag-dip sa bagoong. Ngumiti si Ligaya at nilabas ang ilang manggang hilaw mula sa ilalim ng kanyang basket. Meron po, kakarating lang galing sa probinsya. Napakasarap po nito. Habang abala siyang nagbebenta sa mga estudyante, napansin niya ang isang bagong kotse na dumating sa labas ng eskwelahan. Hindi karaniwan ito sa kanilang lugar dahil karamihan sa mga bata ay naglalakad lang papunta sa eskwela o sumasakay ng jeep. Mula sa kotse, bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana at isang batang lalaki na halos kasing edad niya. Ang bata ay naka-uniforme ng Lacandula, ngunit makikita sa kanyang anyo na siya ay mula sa mayamang pamilya. Nakasling bag siya na branded at ang kanyang sapatos ay mukhang mamahalin. Papa, hindi ko gusto dito, narinig ni Ligaya na sabi ng bata sa kanyang ama. Bakit hindi na lang ako sa Steel Michaels tulad ng dati? Miguel, alam mo naman na kailangan nating mag-adjust dahil sa bagong negosyo ko dito sa Manila, paliwanag ng lalaki. At maganda ang Lacandula, isa ito sa mga pinakamahuhusay na pampublikong paaralan sa lungsod. Tumahimik ang batang lalaki, ngunit halata ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Tinapik ng ama ang kanyang balikat at sinabing, magiging okay rin ang lahat. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng klase. Nang umalis na ang ama, nakatayo pa rin ang bata sa labas ng gate, tila nag-aalinlangan na pumasok. Lumapit si Ligaya sa kanya, dala ang kanyang basket ng prutas. Gusto mo po ng prutas? Tanong niya, nakangiti. Sariwang-sariwa po ang mga ito. Tumingin ang batang lalaki sa kanya, medyo gulat na may kumakausap sa kanya. Hindi ako kumakain ng street food, sagot niya nang may bahagyang pagmamataas. Hindi po ito street food, sagot ni Ligaya, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Ito po ay mga prutas na galing sa probinsya, hugasan mo lang at kainin. Makakatulong po ito sa iyo para magkaroon ng kaibigan. Paano naman, tanong ng bata, ngayon ay medyo interesado. Kapag may masarap kang merienda, maraming lalapit sa iyo, paliwanag ni Ligaya. At wala pong mas masarap pa sa sariwang prutas sa tanghaling mainit. Napaisip ang batang lalaki at sa wakas ay tumango. Sige, bigyan mo ako ng mangga. Masayang pinili ni Ligaya ang pinakamagandang mangga mula sa kanyang basket at iniabot ito sa bata. Ito po, Miguel, di ba? Ako si Ligaya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Miguel na mamangha. Narinig ko po kayo ng iyong ama, sagot ni Ligaya. Bago ka po ba dito sa aming lugar? Tumango si Miguel. Kalilipat lang namin mula sa Cebu. Si Papa ay may bagong negosyo dito sa Manila. Cebu? Ang layo naman, bulalas ni Ligaya. Pero huwag kang mag-alala, mababait ang mga tao dito sa Tondo. Magiging kaibigan mo rin sila. Nang tumunog ang kampana ng eskwelahan, nagmamadaling kumuha si Miguel ng pera sa kanyang bulsa. Magkano ang mangga? Para sa'yo, libre na, sabi ni Ligaya. Bilang welcome gift sa iyong unang araw. Nagulat si Miguel sa kabutihan ng batang babaeng hindi niya kilala. Pero, sige na, baka malate ka pa, sabi ni Ligaya habang ginagabayan siya papunta sa gate. Bukas, dadalhan kita ng mas marami pang prutas. Habang papasok na si Miguel sa paaralan, lumingon siya kay Ligaya at sa unang pagkakataon, ngumiti. Salamat, Ligaya. Hanggang bukas. Hindi alam ni Ligaya na ang simpleng pagkakaibigan na ito ang magiging simula ng isang kwento na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang pamilya at ng buong komunidad ng Tondo.
Sa natitirang bahagi ng araw, nagpatuloy si Ligaya sa kanyang pagbebenta ng prutas. Sa bawat kalye na kanyang nilakaran, sa bawat ngiti na kanyang ibinahagi, at sa bawat prutas na kanyang ibinenta, dala niya ang pag-asa at determinasyon na balang araw, ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng mas magandang buhay. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaasahan. Lumipas ang ilang linggo at naging regular na parte na ng buhay ni Ligaya ang magdala ng prutas kay Miguel. Tuwing umaga, naghihintay siya sa labas ng paaralan para ibigay ang pinakamagandang prutas sa kanyang bagong kaibigan. Kapalit nito, nagkukwento si Miguel tungkol sa kanyang buhay sa Cebu at ang mga karanasan niya bilang anak ng isang mayamang negosyante. Dapat mo sana makita ang dagat sa Cebu, Ligaya, kwento ni Miguel isang umaga. Napakatingkad ng asul at napakadaming isda. Minsan, nagdadiving kami ni Papa at nakakita kami ng sea turtle. Sea turtle, bulalas ni Ligaya na lalaki ang mga mata. Nakakatakot ba sila? Natawa si Miguel. Hindi, mababait sila. Kung hindi mo gagalawin, hindi ka rin nila papansinin. Para kay Ligaya, ang mga kwento ni Miguel ay parang bintana sa isang mundo na hindi niya pa nararanasan. Habang siya ay naglalako ng prutas sa init ng araw, si Miguel ay naglalaro sa dalampasigan, nakasakay sa mga bangka, at nakatira sa malaking bahay na may sariling swimming pool. Subalit kahit na malaki ang pagkakaiba ng kanilang buhay, walang halong inggit sa puso ni Ligaya. Sa halip, masaya siya para sa kanyang kaibigan at nagpapasalamat sa kanyang pagbabahagi ng mga kwento. Sa kabilang banda, si Miguel ay unti-unting nag-iba ang pananaw tungkol sa buhay. Mula sa pagkakaroon ng lahat ng material na bagay na kanyang gusto, natutunan niya kay Ligaya ang kahalagahan ng simpleng kaligayahan at pasasalamat. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi kang masaya, sabi ni Miguel isang araw habang naglalakad sila pauwi mula sa eskwelahan. Napakahirap ng trabaho mo pero lagi kang nakangiti. Ngumiti si Ligaya. Madali lang mag-alala sa mga bagay na wala ako, pero mas masaya akong isipin ang mga bagay na mayroon ako, ang aking ina, ang aking mga kaibigan, at ngayon, ikaw. Napahinto si Miguel sa paglalakad, tinitingnan si Ligaya na may paghanga. Sa maikling panahon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa sa kabila ng malaking pagkakaiba ng kanilang buhay. Isang araw, habang si Ligaya ay naglalako ng prutas malapit sa Lacandula Elementary, nakita niya si Miguel na naghihintay sa labas ng gate. Kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha, parang may hinahanap o inaabangan. Miguel, tawag ni Ligaya habang tumatawid siya ng kalsada para puntahan ang kanyang kaibigan. Anong ginagawa mo dyan? Tapos na ang klase kanina pa. Hinihintay kita, sagot ni Miguel medyo kinakabahan. May ipapakita ako sa'yo. Nag-usap kami ni Papa kagabi at pumayag siyang magdala ako ng kaibigan sa aming bahay. Namangha si Ligaya. Ako? Pupunta sa inyong bahay? Sagot ni Miguel, ngayon ay nasasabik na. Pumayag na si Papa na sunduin ka namin. Susunduin niya tayo dito mamayang alas 4. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya sa excitement. Hindi pa siya nakapunta sa bahay ng mayayamang tao, lalo na sa bahay na may swimming pool. Subalit bigla siyang nag-alangan. Pero paano ang aking ina? Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Pwede nating bisitahin muna siya para magpaalam, sabi ni Miguel. Magandang ideya iyon para makilala rin ni Papa ang iyong pamilya. Tumango si Ligaya, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Hindi alam ng iyong ama kung gaano kahirap ang aming bahay, Miguel. Baka ma-disappoint siya. Tinapik ni Miguel ang balikat ni Ligaya. Kilala ko si Papa. Hindi siya ganoon. Mabait siya at palaging sinasabi sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. Sa sinabi ni Miguel, napangiti si Ligaya at sumang-ayon sa plano. Nag-abot sila ng mga kamay at pinangakuan ang isa't isa na magiging magkaibigan sila habang buhay, anuman ang mangyari. Habang naghihintay sila sa labas ng eskwelahan, nakakita si Miguel ng isang lumilipad na saranggola sa kalangitan. Napakaganda nito, bughaw na may disenyo ng agila. Ang saranggola ay lumilipad ng napakataas, halos hindi na makita. Tignan mo yon, Ligaya, bulalas ni Miguel, itinuro ang saranggola. Napakaganda. Tumingala si Ligaya at mumiti. Nga. Siguro ginawa iyon ni Mang Tasyo. Siya ang pinakamagaling na gumawa ng saranggola sa buong Tondo. Habang abala silang tumitingala, hindi nila napansin na ang tali ng saranggola ay naputol. Unti-unting bumagsak ang saranggola, napadpad sa kabilang kalye.
Naku! Nahulog, sigaw ni Miguel. Agad siyang tumakbo para habulin ang saranggola, hindi na nag-ingat sa mga dumadaang sasakyan. Miguel, huwag, sigaw ni Ligaya, ngunit huli na ang lahat. Isang mabilis na kotse ang papalapit kay Miguel, at ang driver ay mukhang hindi napansin ang batang lalaki na tumakbo sa gitna ng kalsada. Sa isang iglap, naramdaman ni Ligaya ang kanyang mga paa na gumagalaw ng kusa. Binitawan niya ang kanyang basket ng prutas at tumakbo ng buong bilis, itinapon ang sarili kay Miguel para itulak siya palayo sa daanan ng kotse. Nahulog silang dalawa sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay mabilis na promeno, ngunit kung hindi dahil sa mabilis na pag-isip ni Ligaya, baka nasagi na si Miguel. Mula sa kotse, bumaba ang isang matangkad na lalaki na mukhang kabado at nag-aalala. Ito si Fernando Santos, ang ama ni Miguel. Miguel, sigaw ni Fernando habang tumatakbo papunta sa kanila. Anak, ayos ka lang ba? Dahan-dahang tumayo si Miguel, medyo nagulat pa rin sa nangyari. May kaunting gasgas sa kanyang kamay, pero wala nang ibang pinsala. Opo, Papa. Si Ligaya siya ang nagligtas sa akin. Nilingon ni Fernando ang batang babaeng nakalugmok sa gilid ng kalsada. Si Ligaya ay dahan-dahang umupo, medyo nahihilo pa rin dahil sa biglaang pangyayari. Lumapit si Fernando at inalalayan siya. Ikaw si Ligaya, tanong niya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking anak. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Namula si Ligaya sa hiya. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Kaibigan ko siya, Papa, paliwanag ni Miguel. Siya yung palaging nagbibigay sa akin ng prutas tuwing umaga. Mabait siya at matapang. Nakikita ko nga, sagot ni Fernando, nagulat sa tapang ng batang babae. Saan ka nakatira, Ligaya? Gusto kong makausap ang iyong mga magulang. Nais kong personal na magpasalamat sa kanila dahil sa pagpapalaki sa isang napakabait at matalinong anak. Sa tondo po, hindi kalayuan, sagot ni Ligaya. Pero ang ina ko lang po ang kasama ko sa bahay. Ang aking ama ay wala na po. Natigilan si Fernando, nahalata ang lungkot sa mga mata ni Ligaya. Kung gayon, gusto kong makausap ang iyong ina. Maaari ba kaming bumisita ngayon? Opo, sagot ni Ligaya, bahagyang kinakabahan. Pero mahirap lang po kami at maliit ang aming bahay. Ngumiti si Fernando at tinapik ang ulo ni Ligaya. Hindi mahalaga yon, anak. Ang mahalaga ay makausap ko ang ina ng batang nagligtas sa buhay ng aking anak. Nagpasya silang sabay-sabay na pumunta sa bahay ni Ligaya. Habang naglalakad sila sa mga makipot na kalye ng Tondo, napansin ni Fernando ang mga nagbabatyang tao kay Ligaya. Mukhang kilalang-kilala ka dito, komento niya. Ngumiti si Ligaya. Opo, dito po ako lumaki. Kilala ko po halos lahat ng tao dito at kilala rin nila ako. Ligaya! Ligaya, tawag ng isang matandang babae mula sa isang maliit na tindahan. Nasaan ang iyong basket ng prutas? Naiwan ko po sa eskwelahan, Lola Meding, sagot ni Ligaya. May mga bisita po kasi ako. Tumingin ang matandang babae kina Fernando at Miguel, at agad na napansin ang kanilang mamahalin na damit at itsura. Naku, mahahalagang tao ang iyong mga bisita. Sige, mag-ingat ka. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Ligaya, medyo kinakabahan si Ligaya na papasukin sina Fernando at Miguel. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ng mayamang negosyante sa kanilang simpleng pamumuhay. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang kanyang ina. Inay, may bisita po tayo. Lumabas si Maricel mula sa kusina, medyo nagulat nang makita ang mga bisitang nakatayo sa kanilang pintuan. Ligaya, sino ang iyong mga kasama? Inay, sila po si Ginoong Fernando Santos at ang kanyang anak na si Miguel. Si Miguel po ang aking kaibigan sa eskwelahan na laging kinukwentuhan ko po kayo. Tumango si Maricel at bumati sa mga bisita, bagaman halata ang pagkahiya sa kanyang mukha. Pasensya na po sa aming maliit na bahay. Hindi po kami sanay sa mga bisita. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Mendoza, sagot ni Fernando na may respeto. Kami po ang dapat humingi ng paumanhin sa biglaang pagbisita. Ngunit may dahilan po kung bakit kami naparito. Inanyayahan ni Maricel ang mga bisita na umupo sa kanilang maliit na sala. Nag-alok siya ng tubig dahil iyon lang ang kanilang maibibigay. Si Fernando ay tumanggi ng may galang at agad na ikinuwento ang nangyari sa eskwelahan, kung paano iniligtas ni Ligaya ang buhay ni Miguel.
Kung hindi dahil sa mabilis na pag-isip at tapang ng inyong anak, baka nasa ospital na ngayon ang aking Miguel, paliwanag ni Fernando, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Kaya nais kong personal na magpasalamat sa inyo. Napatingin si Maricel kay Ligaya, hindi makapaniwala sa narinig. Anak, totoo ba ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakatapos lang po, inay, sagot ni Ligaya. At hindi naman po iyon kahanga-hanga. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Kahanga-hanga, giit ni Fernando. At gusto kong magpasalamat sa nararapat na paraan. Maaari po ba akong makatulong sa anumang pangangailangan niyo? Nag-aalangang tumingin si Maricel kay Fernando. Hindi po namin kailangan ng anumang kabayaran, Ginoong Santos. Ang anak ko ay hindi naghihintay ng kapalit sa kanyang ginawa. Alam ko po, sagot ni Fernando. Ngunit hayaan niyo po akong makatulong, hindi bilang kabayaran kundi bilang pasasalamat. Bigla siyang napansin ang mga gamot na nakalagay sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Maricel. Napansin din niya ang mahina at payat na pangangatawan ng babae. Pasensya na po sa pagtatanong, pero may karamdaman po ba kayo? Maingat na tanong ni Fernando. Tumango si Maricel. May sakit po ako sa baga. 2 taon na po akong nagpapagamot pero hindi ko po kayang magtrabaho ng regular dahil madali akong mapagod. Kaya po ako naglalako ng prutas, singit ni Ligaya. Para po may panggamot kay inay. Natahimik si Fernando na antig sa sakripisyo ng batang babae para sa kanyang ina. Sa kanyang isipan, may nabubuo ng ideya. Ginang Mendoza, may alok po ako sa inyo, sabi niya, ang boses ay seryoso ngunit puno ng pag-asa. Ako po ay may kumpanya na nagde-develop ng mga software at technology solutions. Sa kasalukuyan, naghahanap kami ng administrative staff na pwedeng magtrabaho sa opisina. Hindi po ito mabigat na trabaho, karamihan ay pag-aasikaso ng mga dokumento at pagsagot ng telepono. Maaari po ba kayong magtrabaho sa aming kumpanya? Nagulat si Maricel sa alok. Ako po? Pero wala po akong karanasan sa ganitong trabaho at dahil sa aking kalagayan. Ang trabaho po ay may health benefits at flexible hours, paliwanag ni Fernando. Pwede po kayong magtrabaho ayon sa inyong kakayanan, at ang opisina ay may sariling klinik para sa mga empleyadong may karamdaman. Natigilan si Maricel, hindi makapaniwala sa narinig. Matagal na siyang hindi nakapagtrabaho dahil sa kanyang kalagayan, at ngayon ay may oportunidad na ibinibigay sa kanya. Papa, bulong ni Miguel sa kanyang ama. Pwede bang si Ligaya rin? Pwede siyang mag-aral sa aking paaralan. Ngumiti si Fernando sa kanyang anak. Iyon ang susunod kong sasabihin. Humarap siyang muli kina Ligaya at Maricel. At kung papayag po kayo, gusto ko ring tulungan si Ligaya na makapag-aral sa Lakandula. Ako po ang bahala sa kanyang matrikula at mga pangangailangan sa pag-aaral. Napaluha si Maricel sa kagandahang loob ng taong hindi nila kilala hanggang sa araw na yon. Ginoong Santos, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat ni. Ngumiti si Fernando. Hindi na po kailangan. Ang tapang at kabutihan ng inyong anak ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kung lahat ng bata ay katulad ni Ligaya, siguradong mas magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Ligaya sa tabi ng bintana ng kanilang maliit na bahay, tumingin siya sa mga bituin sa kalangitan. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari sa loob lamang ng isang araw. Sa kanyang pagliligtas kay Miguel, nabuksan ang pintuan ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kwento, isang kwentong magbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming tao sa komunidad ng Tondo. Isang linggo ang lumipas mula nang maganap ang pagliligtas ni Ligaya kay Miguel, at ngayon ay unang araw ng trabaho ni Maricel sa Santos Technology Solutions, ang kumpanya ni Fernando. Maaga pa lamang ay gising na si Ligaya, tinutulungan ang kanyang ina na maghanda para sa kanyang unang araw. Inay, maganda po ba ang suot ko? Tanong ni Maricel, habang nakasuot ng simpleng ngunit malinis na blouse at slacks na bigay ni Fernando noong nakaraang linggo. Napakaganda mo, inay, sagot ni Ligaya habang inaayos ang buhok ng kanyang ina. Malakas ka rin po ba para sa unang araw? Tumango si Maricel, bagaman makikita ang kaunting pag-aalangan sa kanyang mga mata. Medyo kinakabahan ako, anak. Matagal na akong hindi nakakapagtrabaho, at ito ay ibang klaseng trabaho kaysa sa dati kong ginagawa. Kaya mo yan, inay, paalala ni Ligaya. Mabait si Ginoong Santos at sigurado akong tutulungan kanya.
Sa nakalipas na linggo, maraming nagbago sa buhay ni Ligaya at Maricel. Bukod sa pagkakataong makapagtrabaho ni Maricel, si Ligaya naman ay nag-enroll sa Lacandula Elementary School bilang regular na estudyante. Hindi na siya kailangang maglako ng prutas dahil ang sweldo ni Maricel ay sapat na para sa kanilang pangangailangan. Ikaw naman, Ligaya, handa ka na ba para sa unang araw mo bilang estudyante? Tanong ni Maricel habang kinukuha ang kanyang bag. Ngumiti si Ligaya. Opo, inay. Excited na po akong mag-aral ng mabuti. Ipapakita ko po sa inyo at kay Ginoong Santos na sulit ang kanyang tulong. Kinuha ni Ligaya ang kanyang bagong school bag at uniforme na bigay rin ni Fernando. Napakaganda ng uniforme, kulay bughaw na palda, puting blouse, at itim na sapatos. Hindi makapaniwala si Ligaya na siya ngayon ay magiging regular na estudyante. May kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas nila, nakita nila si Fernando at Miguel na naghihintay sa labas, nakangiti. Magandang umaga, Ginang Mendoza, Ligaya, bati ni Fernando. Handa na ba kayo para sa inyong unang araw? Opo, sagot ni Maricel, medyo kinakabahan pa rin. Maraming salamat po ulit sa pagkakataong ito. Walang anuman, sagot ni Fernando. Halika, ihahatid ko kayo sa opisina at si Ligaya sa eskwelahan. Habang nasa kotse, tahimik na nakatingin si Ligaya sa mga nagdaraang gusali at kalsada. Dati, naglalakad lang siya sa mga kalsadang ito habang nagbebenta ng prutas. Ngayon, siya ay sakay ng magarang kotse, papunta sa eskwelahan bilang isang estudyante. Excited ka ba, Ligaya? Tanong ni Miguel, nakaupo sa tabi niya. Tumango si Ligaya, pero makikita sa kanyang mata ang kaunting pag-aalala. May problema ba? Bulong ni Miguel. Nag-aalala lang ako na baka hindi ako tanggapin ng ibang mga bata, pag-amin ni Ligaya. Alam nilang ako ang batang naglalako ng prutas sa labas ng eskwelahan. Huwag kang mag-alala, pangako ni Miguel. Ako ang bahala sa'yo. Ipakikilala kita sa aking mga kaibigan at siguradong magugustuhan ka nila. Pagdating nila sa Lacandula Elementary School, hinatid nina Fernando at Maricel ang dalawang bata sa gate. Mag-ingat kayo, bilin ni Maricel. At Ligaya, galingan mo ha? Opo, inay, sagot ni Ligaya habang yakap ang kanyang ina. Galingan niyo rin po sa trabaho. Pagkatapos ng malambing na pamamaalam, pumasok na sina Ligaya at Miguel sa eskwelahan. Agad na napansin ng ibang mga estudyante ang bagong estudyante na kasama ni Miguel. Miguel, sino yan? Tanong ng isang batang lalaki na lumapit sa kanila. Si Ligaya, pakilala ni Miguel. Ang bagong kaklase natin. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan. Hindi ba siya yung nagtitinda ng prutas, bulong ng isang batang babae sa kanyang kaibigan, pero sapat na malakas para marinig ni Ligaya. Naramdaman ni Ligaya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya, pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Miguel. At siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko, sagot ni Miguel, ang boses ay matatag at malakas. Iniligtas niya ang buhay ko noong nakaraang linggo, at dahil sa kanya, natutunan kong maging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay sa buhay. Natahimik ang ibang mga bata, hindi inaasahan ang pagtanggol ni Miguel. Si Miguel, nakilala bilang anak ng isang mayamang negosyante, ay hindi karaniwan na nakikipag-usap sa mga batang mula sa mga mahihirap na pamilya. Halika, Ligaya, ipakikilala kita sa ating guro, sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Ligaya at inakay siya papunta sa classroom. Sa opisina naman ng Santos Technology Solutions, si Maricel ay pinakilala ni Fernando sa EA manager at sa kanyang mga magiging katrabaho. Mga kaibigan, ito si Maricel Mendoza, ang ating bagong administrative assistant, pakilala ni Fernando. Nais kong tratuhin niyo siya ng may respeto at tulungan siya sa kanyang pag-adjust sa kanyang bagong trabaho. Nagpakilala ang bawat empleyado kay Maricel at karamihan sa kanila ay mabait at matulungin. Ngunit napansin ni Maricel ang ilang taong tila nagtataka o hindi komportable sa kanyang presensya. Maricel, ito si Diana Cruz, ang ating office manager, pakilala ni Fernando. Siya ang magtuturo sa iyo ng mga gagawin mo dito. Isang eleganteng babae na nasa mid-negatibo 30 ang lumapit kay Maricel at iniabot ang kanyang kamay. Welcome to the Rios, Maricel. Ako ang bahala sa iyo. May ngiti sa mga labi ni Diana, pero napansin ni Maricel na ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagtingin. Salamat po, Ma'am Diana, sagot ni Maricel, sinusubukang maging profesional at magalang. Fernando, kailangan ko na pong bumalik sa aking opisina, sabi ni Diana.
May meeting po tayo in 30 minutes. Sige, Diana. Salamat, sagot ni Fernando bago humarap kay Maricel. Huwag kang mag-alala, Maricel. Mabait si Diana kapag nakilala mo na siya. Medyo strict lang siya pagdating sa trabaho. Tumango si Maricel pero hindi niya maiwasang maramdaman ang kaunting pag-aalala. May kung anong tensyon na naramdaman niya sa pagitan ni Fernando at Diana na hindi niya maintindihan. Nang mag-isa na si Maricel sa kanyang workstation, lumapit sa kanya ang isang babae na mukhang kasing edad niya na may mabait na ngiti sa mukha. Hi, ako si Teresa, pakilala niya. Ako ang receptionist dito. Kung may mga tanong ka, pwede mo akong lapitan. Salamat, Teresa, sagot ni Maricel, nagpapasalamat na may nakita siyang mukhang mabait. Huwag mo masyadong isipin si Diana, bulong ni Teresa. Ganoon talaga siya sa mga bagong empleyado, lalo na sa mga direktang ni-recruit ni Sir Fernando. Bakit naman, tanong ni Maricel, curious. Tumingin si Teresa sa paligid para siguruhin na walang ibang nakakarinig. Si Diana kasi ay matagal nang may gusto kay Sir Fernando. Single father siya, at si Diana ang unang nagtrabaho sa kanya when he started the company 5 years ago. Marami nang nagsasabi na sila ang magkakatuluyan, pero mukhang si Sir Fernando ay hindi interesado. O, ang tanging nasabi ni Maricel, hindi inaasahan ang ganitong impormasyon. At ngayon, biglang ni-recruit kanya at personal pa niyang ginagabayan, dagdag ni Teresa. Kaya siguro medyo defensive si Diana. Pero hindi naman ganoon ang relasyon namin ni Ginoong Santos, paliwanag ni Maricel. Iniligtas ng anak ko ang kanyang anak kaya siya tumulong sa amin. Alam ko, ngumiti si Teresa. Narinig ko ang kwento. Napakabait ng anak mo. Pero alam mo naman ang mga chismis sa opisina, mabilis kumalat at madalas na lumalaki pa. Sa loob ng unang oras ni Maricel sa trabaho, naramdaman na niya ang mga tingin at bulong ng ilang empleyado habang dumadaan siya. May ilan na matulungin at mabait, tulad ni Teresa, pero mayroon ding ilan na tila nagdududa sa dahilan kung bakit siya natanggap. Narinig ko na nakuha niya ang trabaho dahil naawa si Sir Fernando sa kanya, narinig niyang bulong ng isang empleyado sa isa pa. O baka naman may iba pang dahilan, sagot ng isa, may halong mali siya sa boses. Umiwas na lang ng tingin si Maricel at nag-focus sa mga paperwork na ipinakita sa kanya ni Teresa. Huwag mong pansinin sila, payo ni Teresa. Lilipas din yan kapag nakita nila kung gaano kakasipag at kabuti. Sa eskwelahan naman, si Ligaya ay unti-unting nakaka-adjust sa kanyang bagong environment. Sa tulong ni Miguel, nakilala niya ang mga guro at ang ilan sa mga estudyante. Kahit na mahiyain siya sa simula, nakakuha siya ng atensyon ng kanyang mga guro dahil sa kanyang katalinuhan at kasipagan. Class, may tanong ako, sabi ng kanilang guro sa math. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang sagot sa problemang ito? Walang nagtaas ng kamay sa klase. Tinignan ni Miguel si Ligaya na tahimik na nagsusolve ng problem sa kanyang notebook. Ligaya, alam mo ba ang sagot? Bulong ni Miguel. Tumango si Ligaya pero hindi siya nagtaas ng kamay. Ma'am, si Ligaya po ang nakakaalam ng sagot, sabi ni Miguel, itinuro si Ligaya. Nagulat si Ligaya nang tawagin siya ng guro. Ligaya, ano ang sagot mo sa problem? Dahan-dahan siyang tumayo, medyo kinakabahan. 42 po, ma'am. Tama, sabi ng guro na mangha. Paano mo na-compute iyon ng ganoon kabilis? Tinuruan po ako ng aking ama bago siya nawala, paliwanag ni Ligaya. Mahilig po siya sa math at science. Napakagaling, pumalakpak ang guro. Mukhang may mathematician tayo sa klase. Napangiti si Ligaya sa papuri at nakita niya ang proud na ngiti ni Miguel sa kanya. Sa oras ng recess, naglaro sina Ligaya at Miguel sa playground ng eskwelahan. Doon, nakilala ni Ligaya ang ibang kaibigan ni Miguel, tulad nina Carlos, ang class president, at Sofia, ang anak ng school principal. Totoo ba na iniligtas mo si Miguel mula sa aksidente? Tanong ni Carlos kay Ligaya. Tumango si Ligaya, medyo nahihiya. Nakita ko lang po na papalapit ang kotse, kaya tinulak ko siya palayo. Wow, ang tapang mo naman, sabi ni Sofia, na mangha. Parang superhero. Hindi naman po, sagot ni Ligaya, namumula ang mga pisngi. Kahit sino po ay gagawin yon para sa kanilang kaibigan. Ang pagiging simple at mapagpakumbaba ni Ligaya ay nakakuha ng respeto mula sa mga kaklase niya. Sa kabila ng kanyang mahirap na pinagmulan, nakita nila ang kanyang talino, tapang, at kabutihan ng puso.
Sa kabilang banda, hindi naging madali ang unang araw ni Maricel sa trabaho. Kahit na sinusubukan niyang mag-focus sa kanyang mga gawain, hindi niya maiwasan na marinig ang mga bulong at makita ang mga mapang-usisang tingin ng ilang katrabaho. Sa oras ng lunch, sinubukan siyang anyayahan ni Teresa na sumabay sa kanya, pero tumanggi si Maricel. Sinasabi na gusto niyang kumain sa kanyang desk para makapagsanay pa sa mga gagawin niya. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, payo ni Teresa. May bukas pa naman. Salamat, Teresa, sagot ni Maricel. Gusto ko lang masigurado na matututo ako agad para hindi ako maging pabigat. Pagka-uwi ni Teresa, nag-isa na si Maricel sa office floor. Habang tahimik na nagbabasa ng company manual, bigla siyang nakarinig ng mga tinig mula sa malapit na conference room. Nakilala niya ang boses ni Diana at ng ilang iba pang empleyado. Hindi ba nakakapagtaka, sabi ni Diana. Biglang kukuha si Sir Fernando ng isang empleyado na walang experience at bibigyan ng special treatment. Narinig ko na iniligtas daw ng anak niya ang anak ni Sir, sagot ng isang lalaki. Kahit na, sabi ni Diana. May charity work naman tayo kung gusto niyang tumulong. Pero direktang bigyan siya ng trabaho dito. May qualifications ba siya? At napansin mo ba kung paano siya tinrato ni Sir, dagdag ng isa pang babae? Personal niyang pinatour sa buong office, pinakilala sa lahat. Parang Nasaktan si Maricel sa mga narinig niya, pero pinili niyang manahimik. Alam niyang wala siyang magagawa para mapigilan ang mga chismis, at ayaw niyang magdulot ng problema para kay Fernando na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Magpapatunay na lang ako sa pamamagitan ng aking trabaho, bulong niya sa sarili. Ipapakita ko sa kanila na deserving ako ng trabahong ito at hindi lang ako charity case. Habang abala si Maricel sa kanyang mga iniisip, hindi niya napansin ang pagpasok ni Fernando sa office floor. Nakita niya si Maricel na nag-iisa sa kanyang desk habang lahat ay nasa lunch break. Maricel, tawag niya. Hindi ka pa ba kumakain? Nagulat si Maricel at mabilis na tumayo. Sir Fernando. Hindi ko po kayo narinig na pumasok. Fernando na lang, sagot niya, nakangiti. At bakit hindi ka sumama sa iba para mag-lunch? Gusto ko lang pong mag-aral ng mga procedures para hindi ako magkamali, paliwanag ni Maricel. Napangiti si Fernando sa dedikasyon ni Maricel. Masipag ka talaga, tulad ng sinabi sa akin ni Miguel tungkol sa iyong anak. Pero kailangan mo ring kumain. Halika, may alam akong magandang kainan malapit dito. Pero Sir Fernando, ayos lang po ako. May baon naman po ako, sagot ni Maricel, ayaw na maging abala. Insist ko, sabi ni Fernando. Gusto kong malaman kung kumusta ang first day mo at kung may mga tanong ka. Bago pa makasagot si Maricel, bumukas ang pinto ng conference room at lumabas si Diana, kasama ang ilang empleyado. Nakita nila si Fernando na kausap si Maricel at agad na natigilan. Fernando, bati ni Diana, medyo gulat. Akala ko nasa lunch meeting ka with the investors. Na-reschedule, sagot ni Fernando. Kaya naisipan kong i-check si Maricel sa kanyang unang araw. Napatingin si Diana kay Maricel, at kahit na sinubukan niyang itago, halata ang kaunting pagsiselos sa kanyang mga mata. I see. Well, kailangan na naming bumalik sa trabaho. Maricel, may ipapaliwanag pa ako sa iyo pagkatapos ng lunch. Yes, Ma'am Diana, sagot ni Maricel, naramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nang makaalis na sina Diana at ang iba, muling nag-alok si Fernando. So, lunch? Hindi na nakatanggi si Maricel at pumayag na sumama sa kanya. Habang naglalakad sila palabas ng building, hindi niya napigilang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Hindi niya intensyong makagawa ng away o maging dahilan ng chismis, lalo na sa kanyang unang araw. Subalit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat siya kay Fernando sa pagkakataong ibinigay sa kanya, isang bagong simula para sa kanya at kay Ligaya. Habang naglalakad sila, hindi nila alam na mula sa bintana ng building, nakatayo si Diana, pinapanood silang papalayo, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, hindi lamang pagsiselos, kundi pati na rin ng determinasyon. Sa kanyang isipan, may nabubuo ng plano, isang plano na posibleng magbago sa takbo ng buhay nina Maricel at Ligaya. Lumipas ang isang buwan, at unti-unti nang nasasanay sina Maricel at Ligaya sa kanilang bagong buhay. Si Maricel, kahit na patuloy pa rin ang pag-aalinlangan ng ilang empleyado, ay nagpapakita ng husay at dedikasyon sa kanyang trabaho. Si Ligaya naman ay naging isa sa mga nangunguna sa klase, lalo na sa math at science, na nagpapakitang tunay siyang matalino.
Isang Sabado ng umaga, habang naglilinis ng kanilang maliit na bahay, napagpasyahan ni Maricel na ayusin ang mga lumang gamit na matagal nang nakatambak sa ilalim ng kanilang kama. Tinawag niya si Ligaya para tumulong sa kanya. "Anak, tulungan mo ako na ayusin ang mga lumang gamit ng tatay mo," sabi ni Maricel. "Matagal ko nang gustong gawin ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas at oras." Tumango si Ligaya at lumapit sa kanyang ina. Matagal na niyang hindi nakikita ang mga gamit ng kanyang ama, at may bahagi sa kanyang puso na nanghihinayang pa rin sa biglaang pagkawala nito. "Inay, sa tingin mo ba babalik pa si tatay?" tanong ni Ligaya habang inilalabas ang mga lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Bumuntong hininga si Maricel, hindi tiyak kung ano ang isasagot. "Hindi ko alam, anak. 5 taon na ang nakalipas at wala pa ring balita. Pero hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Baka may dahilan kung bakit siya nawala." Sa puso ni Ligaya, palagi siyang naniniwala na may mabuting dahilan kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang ama. Si Ernesto ay isang mabuti at mapagmahal na ama at asawa. Imposibleng iwan lang niya sila ng walang dahilan. Habang inilalabas nila ang mga kahon, napansin ni Ligaya ang isang maliit na metal box na nakasuksok sa pinakasulok. Hindi niya ito naaalala at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. "Inay, ano ito?" tanong niya, kinuha ang metal box at ipinakita sa kanyang ina. Natigilan si Maricel nang makita ang box. "Hindi ko alam, anak. Hindi ko ito nakikita dati. Baka isa ito sa mga tinatago ng tatay mo." Curious, binuksan ni Ligaya ang box. Sa loob, natagpuan nila ang isang maliit na aparato na kasing laki ng cellphone, ngunit mas makapal at may mga kakaibang buttons at maliit na screen. May nakasulat na negatibo 7 prototype sa gilid nito. "Ano kaya ito, inay?" tanong ni Ligaya, inaaral ang aparato. "Hindi ko alam," sagot ni Maricel, iniinspeksyon ang aparato. "Pero mukhang ito ay isang prototype ng isang teknolohiya. Alam mo naman na engineer ang tatay mo at palagi siyang may mga proyekto." Biglang naalala ni Ligaya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga proyekto niya. "Inay, naaalala mo ba yung proyekto na laging kinukwento ni tatay? Yung sinasabi niyang makakatulong sa maraming tao?" Tumango si Maricel. Lagi niyang binabanggit iyon. Pero hindi niya sinasabi ang mga detalye. Laging sikreto daw. Pinag-aralan ni Ligaya ang aparato. May isang maliit na port sa gilid nito na mukhang pwedeng ikonekta sa computer. "Inay, pwede bang dalhin natin ito sa trabaho mo? Baka pwede nating ikonekta sa computer para malaman kung ano ito." Nag-alinlangan si Maricel. "Hindi ko alam kung tama yon, anak. Baka makaabala sa trabaho." "Pero inay, baka ito ang sagot kung bakit nawala si tatay," pagmamakaawa ni Ligaya. "Baka may mensahe siya sa loob nito, o kaya naman may impormasyon kung nasaan siya." Nakita ni Maricel ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak at hindi niya natiis na tanggihan ang kanyang kahilingan. "Sige, subukan natin. Pero hindi sa opisina. Hihingi ako ng tulong kay Fernando. Siguro may idea siya kung ano ito, lalo na technology ang negosyo niya." Tumawag si Maricel kay Fernando at agad itong pumayag na tumulong. Sa loob ng 1 oras, dumating si Fernando sa kanilang bahay, kasama si Miguel. Ligaya, masayang bati ni Miguel habang tumatakbo papasok ng bahay. "Miss na kita. Hindi tayo nagkita kahapon dahil absent ka." "May sipon kasi ako," paliwanag ni Ligaya. "Pero okay na ako ngayon." Pumasok si Fernando, nakangiti. "Maricel, Ligaya, kumusta? Anong maitutulong ko?" Ipinakita ni Maricel ang aparato kay Fernando. "Natagpuan namin ito sa mga gamit ni Ernesto, ang asawa ko. Hindi namin alam kung ano ito, pero mukhang may kinalaman sa kanyang trabaho bago siya nawala." Kinuha ni Fernando ang aparato at maingat na pinag-aralan ito. "Interesting. Ito ay mukhang isang advanced na data storage at processing device. Hindi ko pa nakakita ng ganitong design. May port siya na pwedeng ikonekta sa computer." "Yun din ang napansin ko," sabi ni Ligaya, lumapit kay Fernando. "Pwede po ba nating tignan kung ano ang laman nito?" Tumango si Fernando. "Pwede nating subukan. May dala akong laptop. Pero dapat mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung anong klaseng data ang nasa loob nito." Inilabas ni Fernando ang kanyang laptop at hinanap ang tamang cable para ikonekta ang aparato. Nang makonekta na ito, nag-load ang isang window sa screen, nagpapakita ng password prompt.
Kailangan ng password, sabi ni Fernando, napapaisip. Meron ba kayong idea kung ano ang posibleng password ni Ernesto? Napaisip si Maricel, sinusubukang alalahanin ang mga posibleng password na gagamitin ng kanyang asawa. Subukan mo ang birthdate niya, 0-15-1-80. Sinubukan ni Fernando ang password, pero hindi gumana. May iba pa bang posible? Subukan po natin ang pangalan ko at ni Inay, sabi ni Ligaya. Ligaya Maricel. Hindi rin gumana. Sinubukan nila ang iba't ibang kombinasyon, mga petsa, mga pangalan, at mga lugar na mahalaga kay Ernesto, pero wala pa ring gumagana. Mahirap talaga ito, sabi ni Fernando. Pero hindi tayo dapat sumuko. May iba pa bang bagay na espesyal kay Ernesto? Isang code o phrase na palagi niyang ginagamit. Biglang naalala ni Ligaya ang isang laro na lagi nilang nilalaro ng kanyang ama. Tatay, may laro kami noon tungkol sa mga codes at puzzles. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pinakamahalagang code sa mundo ay ang unang regalo niya sa akin. Ano ang unang regalo niya sa'yo? Tanong ni Fernando. Napangiti si Ligaya. Ang pangalan ko. Ligaya ang ibig sabihin ay joy o kaligayahan. Lagi niyang sinasabi na ako ang kanyang pinakamalaking kaligayahan sa mundo. Subukan natin yon, sabi ni Fernando, at nilagay ang salitang joy sa password field. Hindi pa rin gumana. Baka hindi English, sabi ni Miguel na tahimik na nakikinig sa usapan. Baka Tagalog. Nilagay ni Fernando ang salitang ikaligayahan sa password field at biglang nagbukas ang screen, nagpapakita ng maraming files at folders. Gumana, masayang sigaw ni Ligaya. Tama ka, Miguel. Ngumiti si Miguel, proud sa kanyang kontribusyon. Tiningnan nila ang mga files sa loob ng aparato. Karamihan ay mga technical documents at codes na mahirap intindihin, pero may isang folder na may label na para kay Ligaya at Maricel. Tignan natin ito, sabi ni Maricel, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Pagbukas nila ng folder, nakakita sila ng isang video file. Pinindot ni Fernando ang play button at biglang lumabas sa screen ang mukha ni Ernesto Mendoza. Ernesto Will. Bulong ni Maricel, napaluha sa pagkakita sa asawa matapos ang 5 taon. Sa video, magsasalita si Ernesto, Maricel, Ligaya, kung napapanood nyo ito, ibig sabihin natagpuan nyo ang Negatibo 7 prototype. Hindi ko alam kung kailan nyo ito mahahanap o kung anong nangyari sa akin pagkatapos kong mag-record nito. Pero may mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa inyo. Nagpatuloy si Ernesto sa video, ang aparatong ito ay naglalaman ng teknolohiyang maaaring magbago sa mundo. Ito ay isang bagong uri ng energy converter at processor na kayang mag-generate ng malinis na enerhiya mula sa mga ordinaryong materyales. Pwede rin itong mag-process ng data at mag-run ng mga advanced algorithms na kayang mag-solve ng mga komplikadong problemang pangkalusugan. Ngunit maraming taong gustong makuha ang teknolohiyang ito para sa maling dahilan. May mga taong gustong gamitin ito para kumita ng malaki, imbes na gamitin ito para tumulong sa maraming tao. Kaya kailangan kong itago ito at protektahan. Maricel, Ligaya, patawad kung bigla akong nawala. Hindi ko ginusto ito, pero kailangan kong protektahan kayo. May mga taong hinahanap ako at ayaw kong madamay kayo. Kaya umalis ako at itinago ang prototype. Naniwala akong darating ang araw na makikita nyo ito, at sana sa oras na yon, mahahanap ko na ang tamang tao na makakatulong sa atin para gamitin ang teknolohiyang ito para sa kabutihan ng lahat. Mahal na mahal ko kayo at lagi ko kayong iniisip. Sana balang araw magkita tayong muli. Natapos ang video at walang nakapagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Maricel ay tahimik na umiiyak habang si Ligaya ay nakatingin sa screen, hindi makapaniwala na nakita niya ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon. Ibig sabihin, hindi tayo iniwan ni tatay, bulong ni Ligaya. Umalis siya para protektahan tayo. Tumango si Maricel, pinupunasan ang kanyang mga luha. At buhay siya o at least, buhay siya nang i-record niya ito. Tumingin si Fernando kay Maricel at Ligaya, nakikita ang emosyon sa kanilang mga mata. Ito ay isang napakahalagang teknolohiya, base sa sinabi ni Ernesto. Kung totoo ang kanyang sinasabi, maaari itong magbago ng maraming buhay. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Maricel. Sa ngayon, kailangan nating pag-aralan ito ng mabuti, sabi ni Fernando. At dapat tayong mag-ingat. Kung tama si Ernesto, maaaring may mga taong naghahanap pa rin ito. Sir Fernando, sabi ni Ligaya, tumingin sa kanya ng seryoso.
Tingin niyo po ba makakatulong kayo sa amin para maintindihan ito? At baka makatulong ito para mahanap namin si tatay. Ngumiti si Fernando at tumango. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kayo. Ang kumpanya ko ay may mga experts sa ganitong klase ng teknolohiya. Pero kailangan nating mag-ingat kung sino ang pagkakatiwalaan natin. Pwede ba nating dalhin ito sa opisina? Tanong ni Maricel. Para mas mapag-aralan natin ito. Nag-isip si Fernando sandali bago sumagot. Pero maging maingat tayo. Huwag mong ipakita ito sa kahit sino maliban sa akin. May mga secure servers tayo sa opisina na pwede nating gamitin para i-analyze ang data nito nang hindi nalalaman ng iba. Miguel, tumingin si Fernando sa kanyang anak. Kailangan mong ipangako na hindi mo sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, kahit sa iyong mga kaibigan. Tumango si Miguel na intindihan ang kahalagahan ng sitwasyon. Ipinangangako ko, Papa. Secret natin ito. Bukas, Lunes, dalhin mo ito sa opisina, sabi ni Fernando kay Maricel. Pero itago mo muna ito. Pupunta ako sa opisina ng maaga para ihanda ang server room. Doon natin ito pag-aaralan ng hindi nahahalata ng iba. Tumango si Maricel, pinagkakatiwalaan si Fernando. Sa loob ng maikling panahon, naging malapit na siya sa negosyante, hindi lamang bilang empleyado kundi bilang isang kaibigan na nagtiwala sa kanya ng walang alinlangan. Salamat Fernando, sabi ni Maricel. Hindi ko alam kung paano kami makakasurvive kung wala ang tulong mo. Huwag mong isipin yon, sagot ni Fernando. Kayo ang tumulong sa amin. Si Ligaya ang nagligtas kay Miguel, at ikaw naman ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na makita ang isang tunay na halimbawa ng katatagan at lakas ng loob. Kinabukasan, araw ng linggo, sinabi ni Maricel kay Ligaya na mananatili muna ang aparato sa kanilang bahay. Mahalaga itong araw na ito, anak, sabi ni Maricel. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang gagawin natin. Maaaring makatulong ito sa atin para mahanap ang tatay mo, pero maaari rin itong magdulot ng panganib. Naiintindihan ko, inay, sagot ni Ligaya. Pero masaya ako na alam na natin na hindi tayo iniwan ni tatay. Umalis siya para protektahan tayo. Niyakap ni Maricel ang kanyang anak, ramdam ang pagmamahal at pag-asa sa kanilang mga puso. Anak. At balang araw, makikita natin siya ulit. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Fernando ay nakaupo sa kanyang opisina sa bahay, nag-iisip tungkol sa aparato ni Ernesto. Bilang isang tech entrepreneur, alam niya ang potensyal na dulot ng ganitong teknolohiya. Kung totoo ang sinabi ni Ernesto, maaaring ito ang solusyon sa maraming problema ng mundo, malinis na enerhiya, advanced na healthcare technologies, at marami pang iba. Pero alam din niya ang panganib. May mga tao at kumpanya na gagawin ang lahat para makuha ang ganitong teknolohiya at gamitin ito para sa sarili nilang pakinabang. Papa, tawag ni Miguel mula sa pinto ng kanyang opisina. Okay ka lang ba? Tahimik ka buong araw. Ngumiti si Fernando sa kanyang anak. Anak, may iniisip lang ako. Tungkol kay Ligaya at sa aparato ng tatay niya, tanong ni Miguel, lumapit sa kanyang ama. Tumango si Fernando. Ito ay maaaring isang mahalagang bagay, Miguel. At gusto kong tulungan sila. Mahal mo ba sila, Papa? Tanong ni Miguel, walang halong mali siya, simpleng pagtatanong lamang ng isang bata. Natigilan si Fernando sa tanong. Anong ibig mong sabihin, anak? Si Ligaya at ang kanyang ina, paliwanag ni Miguel. Mahal mo ba sila? Kasi palagi tayong tumutulong sa kanila at nakikita ko na masaya ka kapag kasama sila. Hindi alam ni Fernando kung paano sasagutin ang kanyang anak. Sa totoo lang, hindi pa niya naiisip ang tungkol dito. Ang alam niya ay gusto niyang tulungan sina Ligaya at Maricel dahil nakita niya ang kanilang kagandahang loob at katatagan. Ngunit hindi niya maikakaila na sa maikling panahon, naging espesyal sila sa kanyang buhay at sa buhay ni Miguel. Hindi ko alam, anak, matapat na sagot ni Fernando. Pero mahalaga sila sa atin. At gagawin natin ang lahat para tulungan sila. Tumango si Miguel, kontento sa sagot ng kanyang ama. Mabuti. Gusto ko silang maging parte ng ating pamilya. Napangiti si Fernando sa simpleng pananaw ng kanyang anak. Sa mundo ng mga bata, ang mga bagay ay simple lamang. Kung mahal mo ang isang tao, gusto mong maging parte sila ng iyong buhay. Kinabukasan, Lunes ng umaga, maagang pumasok si Maricel sa opisina,
dala ang misteryosong aparato na nakatago sa kanyang bag. Sinalubong siya ni Fernando sa lobby at dinala siya sa isang pribadong server room sa basement ng building. Dito muna natin itatago ang aparato, paliwanag ni Fernando. May sariling power supply at security ang room na ito. Ako lang at ang aking Chief Technology Officer ang may access dito. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Maricel, medyo nag-aalangan. Sagot ni Fernando. Si Rafael, ang sili ko, ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ko. Pero hindi muna natin sasabihin sa kanya ang tungkol sa aparato hanggat hindi natin ito lubos na nauunawaan. Inilabas ni Maricel ang aparato mula sa kanyang bag at ibinigay kay Fernando. Ingatan mo ito. Ito ang tanging koneksyon natin kay Ernesto. Iingatan ko ito, pangako ni Fernando. At tutulungan kitang mahanap ang iyong asawa. Habang inilalagay ni Fernando ang aparato sa loob ng isang secure cabinet, hindi nila napansin ang isang anino sa labas ng pinto, isang taong nakikinig sa kanilang pag-uusap, isang taong nagkaka-interes sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Si Diana Cruz, ang office manager, ay nakatayo sa labas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamausisa at determinasyon. Ano kaya ang tinatago nila? Bulong niya sa sarili, habang tahimik na umaalis bago siya matuklasan. Lumipas ang isa pang linggo, at tahimik na nag-aaral sina Fernando at Maricel ng aparato ni Ernesto. Tuwing umaga, bago pa man dumating ang ibang empleyado, nagsisimula na silang pag-aralan ang misteryosong teknolohiya sa server room. Si Fernando, na may malawak na kaalaman sa teknolohiya, ay namangha sa sophistication ng aparato. Napakagaling ng disenyo nito, Maricel, sabi ni Fernando habang nag-inspeksyon ng code sa loob ng aparato. Ang asawa mo ay talagang isang henyo. Ito ay nasa ilang taon na ang abante kaysa sa kasalukuyang teknolohiya natin. Ngumiti si Maricel, nakakaramdam ng pagmamalaki para sa kanyang asawa. Si Ernesto ay palaging matalino. Noong una ko siyang nakilala, lagi siyang may mga ideya at proyekto na gusto niyang gawin. Habang abala sila sa pag-aaral ng aparato, hindi nila alam na ang kanilang mga aksyon ay naobserbahan na. Si Diana ay naging mas mapagmasid sa mga kilos ni Maricel, lalo na tuwing umaga kapag nakikita niyang papasok si Maricel sa server room kasama si Fernando. Isang umaga, habang nagtatrabaho si Maricel sa kanyang desk, lumapit si Diana sa kanya. Maricel, maaari ba kitang makausap sa aking opisina? Tanong ni Diana, ang boses ay profesional pero may halong kakaiba. Opo, Ma'am Diana, sagot ni Maricel, tumayo at sumunod sa kanya. Pagpasok nila sa opisina ni Diana, nagsalita ang office manager. Maricel, napansin ko na ikaw at si Sir Fernando ay palaging nagmi-meeting ng maaga sa server room. May special project ba kayo? Nakaramdam si Maricel ng kaunting pag-aalala, alam na kailangan niyang maging maingat sa kanyang sasabihin. Opo, Ma'am. May tinutulungan po ako kay Sir Fernando na i-organize ang ilang lumang files sa server. Interesting, sabi ni Diana, nakatingin ng diretsyo kay Maricel. Kakaiba lang, kasi ang server room ay karaniwang pinamamahalaan ng AA department, hindi ng administrative staff tulad mo. Special assignment po ito ni Sir Fernando, paliwanag ni Maricel, sinusubukang manatiling kalmado. Naiintindihan ko, sagot ni Diana, pero halata sa kanyang mga mata na hindi siya kumbinsido. Maricel, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan niyo ni Sir Fernando, pero gusto ko lang sabihin sa iyo na mag-ingat ka. Po, tanong ni Maricel, naguguluhan. Bago ka pa man dumating, marami ng mga babae ang umasa na makakakuha ng espesyal na atensyon mula kay Sir Fernando, paliwanag ni Diana. At lahat sila ay nasaktan sa huli. Ayaw ko lang na mangyari din yun sa'yo. Hindi po ganoon ang relasyon namin ni Sir Fernando, mabilis na sagot ni Maricel. Profesional po ang aming relasyon. Ngumiti si Diana, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Kung iyon ang sinasabi mo. Pero naging masyadong mabilis ang iyong pag-angat dito sa kumpanya para sa isang taong walang experience. Hindi ba't nakakataka yon? Hindi sumagot si Maricel, hindi komportable sa direksyon ng usapan. Sige, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, sabi ni Diana. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Pagkalabas ni Maricel sa opisina ni Diana, nadama niya ang kaunting takot at pag-aalala. Alam niyang si Diana ay hindi lamang nagsiselos, may hinala siya tungkol sa aparato. Nang gabing iyon, nagpunta si Maricel sa bahay ni Fernando para i-update siya tungkol sa nangyari. Kasama sina Ligaya at Miguel, nag-usat sila sa living room ng bahay ni Fernando. Nag-aalala ako, Fernando, sabi ni Maricel.
Si Diana ay may hinala na may tinatago tayo. Tinanong niya ako tungkol sa mga meeting natin sa server room. Napaisip si Fernando. Kailangan nating maging mas maingat. Si Diana ay napakatalino at mapagmasid. Maaaring may hinala na siya tungkol sa aparato. Ang tanong ko, sabi ni Maricel, paano niya nalaman na may nangyayari sa server room? Hindi ba't iyon ay isang secure area? Dapat ay ganoon nga, sagot ni Fernando. Pero si Diana ay matagal nang nasa kumpanya at alam niya kung paano kumilos sa loob nito. Maaaring may nakita o narinig siya. Dapat bang itigil na natin ang pag-aaral ng aparato? Tanong ni Maricel, nag-aalala. Hindi, mabilis na sagot ni Fernando. Nagsisimula pa lang tayong maintindihan kung gaano kahalaga ang teknolohiyang ito. Base sa aking pag-aaral, ang sinabi ni Ernesto ay totoo, ang aparato na ito ay may kapasidad na mag-generate ng malinis na enerhiya at mag-solve ng mga komplikadong medical algorithms. At tungkol kay tatay, tanong ni Ligaya, na tahimik na nakikinig sa usapan hanggang ngayon. May nahanap na po ba kayong clue kung nasaan siya? Wala pa, Ligaya, sagot ni Fernando, nakatingin sa bata ng may simpatya. Pero patuloy tayong naghahanap. May mga encrypted files pa sa aparato na hindi pa natin ma-access. Maaaring may mga clue doon. Kaya kailangan nating ipagpatuloy ang pag-aaral nito, dagdag ni Maricel. Para kay Ernesto. Tumango si Fernando. Pero kailangan nating maging mas maingat. Mula bukas, magbabago tayo ng strategy. Hindi na tayo magmi-meeting sa server room. Sa halip, kukuha ako ng copy ng data at pag-aaralan natin ito sa labas ng opisina. Bakit hindi mo dalhin ang aparato sa bahay nyo, Maricel, sabi ni Miguel na nakikinig din sa usapan. Para mas safe. Mahusay na ideya yan, Miguel, pumalakpak si Fernando. Maaari nating i-copy ang data sa isang secure drive at dalhin nyo ito sa inyo. Sa ganitong paraan, kahit na may mangyari sa opisina, may backup pa rin tayo. At hindi na mahalata ni Diana ang mga kilos natin, dagdag ni Maricel. Sumang-ayon silang lahat sa bagong plano. Kinabukasan, gumawa si Fernando ng kopya ng data mula sa aparato at ibinigay ito kay Maricel na nakatago sa isang maliit na flash drive. Pagkatapos ay ibinalik nila ang aparato sa server room, sinisiguro na walang makakakita sa kanilang mga aksyon. Subalit ang kanilang pag-iingat ay huli na. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng empleyado, isang anino ang pumasok sa building ng Esfira. Si Diana, gamit ang kanyang master key, ay pumasok sa server room at nagsimulang maghanap. Alam kong may itinatago ka, Fernando, bulong niya habang sinusuri ang mga kabinet at drawer. At malalaman ko kung ano yon. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap, natagpuan niya ang kabinet kung saan nakatago ang aparato. Gamit ang kanyang technical skills, nabukas niya ito at nakita ang misteryosong device. Ano ito? Tanong niya sa sarili, kinukuha ang aparato at ini-inspeksyon ito. Hindi ko pa nakitang gadget na tulad nito dati. Dala-dala ang aparato, lumabas si Diana sa server room at pumunta sa kanyang opisina. Doon, sinubukan niyang i-connect ito sa kanyang computer, pero naharap siya sa password screen. Password, bulong niya, nag-frustrate. Ano kaya ang password na ginagamit nila? Sinubukan niya ang ilang common passwords na alam niyang ginagamit ni Fernando, pero walang gumana. Matapos ang ilang pagsubok, napagpasyahan niyang kunin na lang ang aparato at dalhin sa kanyang bahay para pag-aralan ito ng mas masinsinan. Kinaumagahan, agad na napansin ni Fernando na nawawala ang aparato nang pumunta siya sa server room. Hindi maaari ito, sabi niya sa sarili, nagpapanik. Sino ang kumuha nito? Agad niyang tinawagan si Maricel. Maricel, nawawala ang aparato. May kumuha nito mula sa server room. Ano? Gulat na sagot ni Maricel. Paano nangyari yon? Sino ang may access sa server room? Bukod sa akin, si Rafael lang, ang aking CA, sagot ni Fernando. Pero wala siya sa bansa ngayon, nasa tech conference siya sa Singapore. Si Diana, bulong ni Maricel, biglang naalala ang kakaibang kilos ng office manager kahapon. Baka siya ang kumuha nito. Posible, sumang-ayon si Fernando. Pero kailangan nating makasiguro bago tayo mag-accuse ng kahit sino. Bago pa man sila makaisip ng plano, bumukas ang pinto ng server room at pumasok si Diana, may confidence sa kanyang lakad. Naghahanap ka ba ng isang bagay, Fernando? Tanong niya, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Tumingin si Fernando kay Diana, ang kanyang mga mata ay seryoso.
Diana, alam mo ba kung nasaan ang aparato na nasa kabinet dito? Ang misteryosong device na pinag-aralan mo at ni Maricel, sagot ni Diana. Nasa akin ito. Diana, ibalik mo yon. Hindi mo alam kung gaano yon kahalaga, sabi ni Fernando, sinusubukang kontrolin ang kanyang galit. Actually, alam ko na, sagot ni Diana. Nag-research ako kagabi. Inagatibo P2 prototype, isang revolutionary energy converter at data processor. Napakahalagang teknolohiya, Fernando. Teknolohiyang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Diana, hindi lang tungkol sa pera ito, paliwanag ni Fernando. Ang aparato na iyon ay pagmamay-ari ng asawa ni Maricel, at ito ang tanging clue natin para mahanap siya. Asawa ni Maricel, tanong ni Diana, medyo naguguluhan. Ang tagal na niyang patay, hindi ba? Hindi siya patay, sagot ni Fernando. Nawala siya para protektahan ang kanyang pamilya dahil sa teknolohiyang iyon. At ngayon, maaaring mahanap natin siya gamit iyon. Natahimik si Diana, tila nag-isip. Fernando, alam ko na gusto mong tulungan si Maricel at ang kanyang anak, pero hindi mo ba naiisip na maaaring ginagamit ka lang nila? Ang teknolohiyang ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano kung ginawa nila ang kwentong ito para makuha ang tulong mo? Diana, kilala ko sina Maricel at Ligaya, sagot ni Fernando. Hindi sila ganoon klaseng tao. Nakita ko ang video message ni Ernesto sa aparato. Totoo ito. Video message, tanong ni Diana, curious. Hindi ko na-access yon. Naka-password ang aparato. Exactly, sabi ni Fernando. Hindi mo alam ang buong kwento. Kaya ibalik mo na ang aparato at pag-usapan natin ito ng maayos. Nag-isip si Diana ng ilang segundo bago sumagot. Hindi pa. Kailangan ko munang makasiguro na hindi ka niloloko. Ako ang nagprotekta sa kumpanyang ito sa loob ng 5 taon, Fernando. Hindi ko hahayaang sirain ito ng mga taong hindi mo gaanong kilala. Diana, ito ay hindi tungkol sa kumpanya, sabi ni Fernando, ang boses ay nagsisimulang tumaas. Ito ay tungkol sa pagtulong sa isang pamilya na naghihirap. At paano kung ang pamilyang iyon ay may ulterior motives, tanong ni Diana. Paano kung ang teknolohiyang ito ay ninakaw at sila ay mga accomplice? Hindi iyon totoo, sagot ni Fernando, ngayon ay galit na. Ibalik mo ang aparato, Diana. Ito ay aking final warning. O ano, hamon ni Diana. Sisantihin mo ako. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang ito. Matapos ang lahat ng taon na nagtrabaho ako sa tabi mo. Ayaw kong gawin yon, Diana, sagot ni Fernando, ang boses ay mas malumanay na. Pero kailangan mong maintindihan na ang aparato na yon ay hindi sa atin. Ito ay pagmamay-ari ng isang tao na maaaring nasa panganib at kailangan nating gamitin ito para tulungan siya. Bago pa makasagot si Diana, biglang bumukas ang pinto ng server room at pumasok si Maricel, hingal sa pagtakbo. Fernando, may problema tayo, sabi niya halatang nag-aalala. May pumunta sa aming bahay kagabi. Binukas nila ang mga drawer at cabinet. Hinahanap nila ang aparato. Nagkatinginan sina Fernando at Diana, pareho silang nagulat sa balitang ito. Si Ligaya, tanong ni Fernando, nag-aalala. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nasa eskwelahan siya ngayon, kasama si Miguel, sagot ni Maricel. Pero natatakot ako, Fernando. Alam na ng iba na nasa atin ang aparato. Tumingin si Fernando kay Diana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Diana, may sinabi ka ba kaninuman tungkol sa aparato? Hindi, mabilis na sagot ni Diana. Kaninang gabi ko lang ito nakita at wala akong sinabihan. Kung gayon, paano nalaman ng iba na nasa atin ito? Tanong ni Fernando. Biglang tumunog ang computer sa loob ng server room, nagpapakita ng isang security alert. System breach detected, nakasulat sa screen. Ang network natin, sabi ni Fernando, mabilis na pumunta sa computer. May nag-hack sa ating system. Mabilis na nag-type si Fernando, sinusubukang i-trace ang breach. Nag-originate ito kaninang gabi mula sa opisina ni Diana. Tumingin si Fernando kay Diana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Diana, anong ginawa mo? Wala, sagot ni Diana, defensive. Sinubukan ko lang i-connect ang aparato sa aking computer para tingnan kung ano ito. Hindi ko alam na magti-trigger ito ng breach. Hindi mo alam kung gaano ka-sophisticated ang aparato na yon, sabi ni Fernando.
Maaaring may security features ito na nag-trigger ng alert kapag may unauthorized access. At maaaring may mga taong nagmumonitor ng ganitong alert, dagdag ni Maricel, ang boses ay nanginginig. Ang mga taong hinahanap si Ernesto. Diana, seryosong sabi ni Fernando. Kailangan mo nang ibalik ang aparato. Ngayon na. Nasa panganib tayo. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang takot sa mga mata ni Diana. Nasa bahay ko ito, sa aking drawer. Kunin mo ito, ngayon din, utos ni Fernando. At bumalik ka agad dito. Tumango si Diana at mabilis na umalis. Nang silang dalawa na lang ni Maricel, napabuntong hininga si Fernando. Pasensya na, Maricel. Hindi ko inasahan na gagawin ito ni Diana. Hindi mo kasalanan ito, sagot ni Maricel. Pero nag-aalala ako para kay Ligaya. Kung may mga taong naghahanap ng aparato, maaari rin nilang hanapin ang aking anak. Tawagan natin ang eskwelahan, sabi ni Fernando, kinukuha ang kanyang telepono. Pauwiin na natin sila ni Miguel at dalhin sila sa isang ligtas na lugar. Habang tinatawagan ni Fernando ang eskwelahan, bumukas ang pinto ng server room at pumasok si Rafael, ang C ng Stira. Fernando, may emergency. May nag-hack sa ating system at lahat ng ating secure files ay nasa panganib. Rafael, gulat na sabi ni Fernando. Akala ko nasa Singapore ka. Umuwi ako agad nang makatanggap ako ng security alert, paliwanag ni Rafael. Ano ang nangyayari? At ano itong aparato na nakakonekta sa ating system? Napatingin si Fernando kay Maricel, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Rafael, mahaba ang kwento. Pero sa ngayon, kailangan nating isecure ang ating system at protektahan ang ating data. Kailangan din nating maprotektahan ang mga bata, dagdag ni Maricel. Baka nasa panganib sila. Tumango si Fernando at mabilis na tumawag sa eskwelahan. Matapos ang maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Maricel, may problema tayo, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi mahanap ng eskwelahan sina Miguel at Ligaya. Umalis sila kasama ang isang lalaking nagpakilalang driver ko. Napasinghat si Maricel, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa takot. Fernando, kinidnap sila. Hindi maaari, sabi ni Fernando, hindi makapaniwala. Paano nila nalaman? Sino sila? Sa sandaling yon, bumukas muli ang pinto ng server room at pumasok si Diana, hingal at pawisan. Fernando, may problema. Nang bumalik ako sa aking bahay, wala na ang aparato. May pumasok sa aking apartment habang wala ako. Natahimik silang lahat, natatakot sa implikasyon ng mga kaganapan. Sino ang mga taong ito? Bakit nila kinuha ang aparato? At higit sa lahat, nasaan na sina Miguel at Ligaya? Sa isang maliit na warehouse sa labas ng Maynila, magkasama sina Miguel at Ligaya, nakaupo sa isang silya, ang kanilang mga kamay ay nakatali. Sa harap nila ay isang lalaking nakatingin sa kanila, ang kanyang mukha ay pamilyar kay Ligaya. Tatay, bulong ni Ligaya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti ang lalaki, pero ang ngiti ay wala ng kakaibang init na naalala ni Ligaya mula sa kanyang ama. Hindi ako ang iyong ama, bata. Pero pareho kaming nagtatrabaho sa parehong proyekto dati. At ngayon, kailangan ko ang aparato na ginawa niya. Sino ka? Tanong ni Miguel, sinusubukang maging matapang. Ang pangalan ko ay Victor Cruz, sagot ang lalaki. At malaki ang plano ko para sa teknolohiyang iyon. Kailangan ko lang munang mahanap kung nasaan ang iyong ama. Hindi mo siya mahahanap, sagot ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. At hindi mo rin makukuha ang aparato. Tumawa si Victor. Matalino ka talaga, tulad ng iyong ama. Pero mali ka sa dalawang bagay. Una, mahahanap ko ang iyong ama dahil mayroon akong tracking system na nakakabit sa aparato. At pangalawa, nasa akin na ang aparato. Inilabas ni Victor ang E-7 prototype mula sa kanyang bulsa. Ipinakita ito kina Ligaya at Miguel. At ngayon, gagamitin ko ito para hanapin ang iyong ama at tapusin ang nasimulan naming proyekto, ang pagkontrol sa pinakamalakas na teknolohiya sa mundo. Ang buong kumpanya ng Santos Technology Solutions ay nasa state ng emergency. Si Fernando, kasama sina Maricel, Rafael, at Diana, ay nagpupulong sa conference room, sinusubukang gumawa ng plano para mahanap sina Miguel at Ligaya. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, sabi ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Sino ang mga taong ito at bakit nila kinuha ang mga bata?
May kaugnayan ito sa aparato, sagot ni Maricel, sinusubukang kontrolin ang kanyang takot. Kung ano man ang nasa loob ng aparato na yon, gusto nila ito, at alam nilang ito ay konektado sa amin. Si Rafael, ang CA, ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang laptop, sinusubukang i-trace ang breach sa kanilang system. Fernando, base sa aking analysis, ang hacker ay gumamit ng sophisticated tracking software. Hinanap nila ang specific signature ng N-negatibo Pito prototype sa ating network. Ibig sabihin, alam nila kung ano ang hinahanap nila, sabi ni Fernando. Hindi ito random hack. At ngayon, nasa kanila ang aparato at ang mga bata, dagdag ni Diana, nakaupo sa isang sulok ng conference room, ramdam ang guilt sa kanyang papel sa nangyari. Hindi tayo basta titigil, sabi ni Fernando, determinado. May sisi ang eskwelahan. Tingnan natin kung makikilala natin ang taong kumuha sa kanila. Mabilis na tumawag si Rafael sa security team ng eskwelahan, at sa loob ng ilang minuto, nakatanggap sila ng footage mula sa CA. Nakita nila ang isang lalaking lumapit kina Miguel at Ligaya, nakipag-usap sa kanila, at pagkatapos ay isinakay sila sa isang itim na van. Zoom in sa mukha niya, utos ni Fernando. Nang ma-zoom in ang mukha, napasinghap si Maricel. Kilala ko siya, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Siya si Victor Cruz, dating kasamahan ni Ernesto sa kanyang huling proyekto, bago siya nawala. Victor Cruz, tanong ni Rafael, typing sa kanyang laptop. May record ba siya? Hindi ko alam, sagot ni Maricel. Pero nabanggit siya ni Ernesto minsan. Nagkaroon sila ng disagreement tungkol sa direksyon ng kanilang proyekto. Si Ernesto ay gusto gumawa ng teknolohiya para sa kabutihan ng lahat, habang si Victor ay gusto kumita ng malaki mula dito. Kailangan nating malaman kung nasaan sila, sabi ni Fernando. Rafael, maaari mo bang i-trace ang van? Susubukan ko, sagot ni Rafael, mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Maaari nating gamitin ang traffic cameras para sundan ang ruta nila. Habang busy si Rafael sa pag-trace, kinuha ni Fernando ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang security team. Kailangan ko ng full security detail, ngayon din may emergency tayo. Bigla silang nakarinig ng tunog mula sa laptop ni Rafael. May nakuha ako, sabi niya. Ang van ay dumaan sa North Expressway at lumiko patungong isang industrial area sa Valenzuela. May warehouse doon na registered sa isang kumpanyang pinangangalanang Nexus Innovations. Nexus Innovations, tanong ni Diana, bigla siyang nagkaroon ng realization. Iyon ang kumpanya na sumubok bumili sa Ragira noong nakaraang taon. Tinanggihan mo sila, Fernando. Sagot ni Fernando, naalala ang encounter. Ang sis nila ay may kakaibang approach sa business ethics. Hindi ko nagustuhan ang kanilang proposal. Maaaring si Victor ay nagtatrabaho para sa kanila ngayon, teorya ni Maricel. Oras na para kumilos, sabi ni Fernando, determinado. Rafael, tawagan mo ang pulis at ipaliwanag ang sitwasyon. Diana, kontakin mo ang ating legal team. Maricel, ikaw at ako ay pupunta sa warehouse na yon. Fernando, sabi ni Diana, lumapit sa kanya. Gusto ko ring sumama. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko kinuha ang aparato, hindi sana ito nangyari. Tumingin si Fernando kay Diana, nakikita ang totoong pagsisisi sa kanyang mga mata. Sige, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung gaano kadelikado ang mga taong ito. Sa maliit na warehouse sa Valenzuela, si Victor Cruz ay busy sa pag-aaral ng N-negatibo Pito prototype, habang sina Miguel at Ligaya ay nakaupo pa rin, nakatali ang mga kamay. Alam kong alam mo ang password, bata, sabi ni Victor kay Ligaya. Sabihin mo sa akin ngayon din at hindi ko sasaktan ang kaibigan mo. Hindi ko alam ang password, sagot ni Ligaya, determinadong hindi magpapakita ng takot. At kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Napailing si Victor. Matigas ang ulo mo, tulad ng iyong ama. Lumapit siya kay Miguel at tinitigan ang batang lalaki. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kaibigan mo sa iyong ama? Tinawagan ko si Fernando Santos at sinabi kong nasa akin ang kanyang anak. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Gawin mo ang gusto mo, basta ibalik mo lang ang aparato. Natawa si Miguel, walang takot sa kanyang mukha. Sinungaling ka. Hindi iyon sasabihin ni Papa. Natigilan si Victor, hindi inaasahan ang matapang na sagot ng bata. Mukhang matigas din ang ulo mo. Hindi nakakapagtaka kung bakit magkaibigan kayo ni Ligaya. Ano ba talaga ang gusto mo sa aparato, Victor? Tanong ni Ligaya.
Bakit mo ito kailangan? Simple lang, sagot ni Victor, bumalik sa kanyang computer. Ang aparato na ito ay naglalaman ng algorithm na magbabago sa mundo ng enerhiya at teknolohiya. Sino man ang makakontrol dito ay magiging pinakamayamang tao sa mundo. At iyon ang gusto mo? Tanong ni Ligaya. Pera. Hindi lang pera, sagot ni Victor. Kapangyarihan. Ang kapangyarihang magbago ng mundo ayon sa aking kagustuhan. Hindi iyon ang gusto ni tatay para sa kanyang imbensyon, sabi ni Ligaya. Gusto niya itong gamitin para tulungan ang mga tao, hindi para kontrolin sila. Ang iyong ama ay isang idealista, sagot ni Victor. Hindi niya nakikita ang tunay na potensyal ng kanyang imbensyon. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, hindi napansin ni Victor na may maliit na red light na kumukutitap sa gilid ng aparato, isang tracking signal na nagpa-activate ng mabukas ang device. Sa labas ng warehouse, dumating na ang kotse nina Fernando, Maricel, at Diana. Kasunod nila ang ilang patrol car ng pulis, ngunit hiniling ni Fernando na huwag muna silang kikilos hanggat hindi niya sinasabi. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok, paliwanag ni Fernando. Baka mapahamak ang mga bata. Kailangan nating maging strategic. May mga security guard ba? Tanong ni Maricel, nakatingin sa warehouse. Hindi mukhang meron, sagot ni Diana na gumamit ng binoculars para obserbahan ang lugar. Mukhang tahimik ang warehouse. May ilaw lang sa isang bahagi. Kailangan nating malaman kung nasaan ang mga bata bago tayo pumasok, sabi ni Fernando. Bigla silang nakarinig ng tunog mula sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakakita ng isang lalaking nakatayo sa dilim, nakatingin sa kanila. Sino ka? Tanong ni Fernando, mabilis na tumayo para protektahan sina Maricel at Diana. Lumabas ang lalaki mula sa kadiliman, at nang masilayan nila ang kanyang mukha, napasinghap si Maricel. Ernesto, bulong niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaki ay ngumiti at ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Maricel, ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Tumakbo si Maricel patungo sa kanyang asawa at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Patawad, mahal, sabi ni Ernesto, hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Hindi ko ginustong iwanan kayo, pero kailangan kong protektahan kayo mula kay Victor. Si Victor, tanong ni Fernando, lumapit sa kanila. Siya nga ba ang may hawak sa mga bata? Tumango si Ernesto. Nakita ko sila kanina, sinusubukan niyang buksan ang aparato. Pero hindi niya alam na may tracker ako na nakakabit dito, at na-activate ito nang subukan niyang buksan ang device. Kaya ka nandito ngayon, sabi ni Maricel, naiintindihan na. Sagot ni Ernesto. Pero kailangan tayong kumilos ngayon. Alam ni Victor na hindi niya mabubuksan ang aparato nang walang password, at maaari niyang gamitin ang mga bata para makuha ito. Ano ang plano mo? Tanong ni Fernando. May alam akong side entrance sa warehouse, sagot ni Ernesto. Dati kaming nagtatrabaho dito ni Victor bago kami nagkahiwalay ng landas. Pwede tayong pumasok ng hindi napapansin. Teka, sabi ni Diana. Paano namin malalaman na pwede kang pagkatiwalaan? 5 taon kang nawala at biglang lumitaw ka lang ngayon? Diana, sabi ni Fernando, ito ang asawa ni Maricel. Kung hindi siya pagkakatiwalaan, sino pa? Tama siya, sagot ni Ernesto. Hindi niyo ako kilala at marami akong dapat ipaliwanag. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang kaligtasan ng mga bata. Biglang nakarinig sila ng sigaw mula sa loob ng warehouse, ang boses ni Ligaya. Hindi. Huwag mong sasaktan si Miguel. Kailangan na nating kumilos, sabi ni Fernando, nakaramdam ng takot para sa kanyang anak. Tumango si Ernesto at inakay sila patungo sa isang maliit na pintuan sa likod ng warehouse. Gamit ang kanyang knowledge ng lugar, nagawa niyang buksan ito nang walang ingay. Pumasok sila at nakita nila si Victor, nakatayo sa harap ng computer, habang sina Ligaya at Miguel ay nakaupo sa mga silya, nakatali ang mga kamay. Last chance, Ligaya, sabi ni Victor. Sabihin mo sa akin ang password, o makakaramdam ng sakit ang kaibigan mo. Wala siyang alam tungkol sa password, isang boses ang nagsalita mula sa dilim. Natigilan si Victor at mabilis na lumingon. Sino yan? Lumabas si Ernesto mula sa kadiliman, pinaligiran nina Fernando, Maricel, at Diana. Ako, Victor. Ang taong hinahanap mo. Ernesto, bulong ni Victor, halos hindi makapaniwala. After all these years, lumitaw ka rin.
Tatay, sigaw ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa gulat at tuwa. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Victor. Opo, tatay, sagot ni Ligaya, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Itigil na natin ito, Victor, sabi ni Ernesto. Tapos na. Nasa labas ang mga pulis. Hindi ka makakatakas. Tumawa si Victor. Hindi ako alis nang wala ang aparato, Ernesto. Alam mo kung gaano ito kahalaga. Alam ko, sagot ni Ernesto. Kaya nga ginawa ko ito. Para makatulong sa mga tao, hindi para kontrolin sila o para kumita ng malaki. Palaging idealista, sabi ni Victor, nang may halong panlalait. Hindi mo nakikita ang tunay na potensyal nito. Nakikita ko, sagot ni Ernesto. At nakikita ko rin ang panganib. Kaya ko ito itinago at kaya ako umalis para protektahan ito at ang aking pamilya mula sa mga taong katulad mo. Habang nagpapatuloy ang usapan, dahan-dahang lumapit si Fernando kay Miguel at Ligaya, sinusubukang kalkalin ang mga tali sa kanilang mga kamay. Si Diana naman ay dahan-dahang lumipat patungo sa switch ng ilaw, ready na patayin ito kung kinakailangan. Ernesto, sabi ni Victor, hindi mo alam kung gaano kahirap ang paghahanap ko sa'yo. 5 taon. 5 taon akong naghanap sa'yo at sa iyong aparato. At ngayon natagpuan mo na ako, sagot ni Ernesto. Pero hindi mo pa rin mabubuksan ang aparato. Ako lang ang nakakaalam ng password. Kaya sasabihin mo sa akin ngayon, sabi ni Victor, inilabas ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. O hindi kayo lahat makakalabas ng buhay mula rito. Sa sandaling iyon, napansin ni Ernesto na nakawala na sina Miguel at Ligaya mula sa kanilang mga tali, salamat sa tulong ni Fernando. Ngumiti siya ng bahagya at tumingin kay Victor. Alam mo, Victor, ang problema sa iyo ay palagi mong iniisip na mas matalino ka sa lahat, sabi ni Ernesto. Hindi mo napapansin ang mga maliliit na detalye. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victor, naguguluhan. Tulad ng fact na ang aparato na hawak mo ay hindi ang totoong inegatibo pito prototype, sagot ni Ernesto. Isa lamang itong decoy na may tracker para mahanap kita. Hindi ka naniniwala, sabi ni Ernesto. Subukan mo itong buksan gamit ang password na kaligayahan. Nag-alinlangan si Victor, pero ang curiosity ay nananaig. Inilagay niya ang password sa computer, at nang pindutin niya ang enter, biglang nag-flash ang screen at lumabas ang mensahe, Self-destruct sequence activated. Ano ito? Sigaw ni Victor, gulat na gulat. Diana, ngayon, sigaw ni Fernando. Agad na pinatay ni Diana ang mga ilaw, at sa dilim, mabilis na tinulak ni Fernando sina Miguel at Ligaya patungo kina Maricel at Ernesto. Takbo, sigaw ni Ernesto, ginagabayan ang kanyang pamilya patungo sa exit. Sa dilim, nagkagulo si Victor, sinusubukang hanapin sila. Hindi kayo makakatakas, sigaw niya, bumaril ng walang direksyon. Subalit huli na ang lahat para kay Victor. Nakapasok na ang mga pulis sa warehouse, at sa loob ng ilang segundo, siya ay napaligiran na ng mga armadong opisyal. Victor Cruz, nasa custody ka na ng pulisya, sabi ng lead officer. Sa labas ng warehouse, magkakayakap sina Ernesto, Maricel, at Ligaya, ang mga luha ng tuwa ay bumabagsak mula sa kanilang mga mata. Si Miguel ay nakayakap kay Fernando, habang si Diana ay nakatayo sa gilid, nakangiti sa muling pagkikita ng pamilya. Inay, tatay, miss na miss ko kayo, sabi ni Ligaya, yakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Miss na miss din kita, anak, sagot ni Ernesto, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Patawad sa lahat ng nangyari. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ulit, sabi ni Maricel, hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pero marami kang dapat ipaliwanag, Ernesto. Ngumiti si Ernesto at tumango. Alam ko. At gagawin ko yon sa tamang oras. Pero sa ngayon, hayaan nating magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Lumapit si Ernesto kay Fernando at iniabot ang kanyang kamay. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking pamilya, Fernando. Hindi ko kayang magpasalamat ng sapat sa lahat ng ginawa mo. Tinanggap ni Fernando ang kamay ni Ernesto at mumiti. Wala iyon. Ang pamilya mo ay naging bahagi na rin ng aming buhay. Sana hindi ito ang huli nating pagkikita, sabi ni Ernesto. Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa totoong negatibo pito prototype at kung paano natin ito magagamit para sa ikabubuti ng lahat. Teka, sabi ni Diana, naguguluhan. Ibig sabihin, hindi iyon ang totoong aparato. Yumiling si Ernesto. Hindi.
Iyon ay isang decoy na may built-in tracker. Ginawa ko ito para mahanap ang mga taong naghahanap sa totoong aparato. Ang totoong inegatibo 7 ay nakatago sa isang ligtas na lugar, hinihintay ang tamang oras at tamang tao para gamitin ito ng tama. At sa tingin mo, ako ang tamang tao? Tanong ni Fernando. Ikaw at ang iyong kumpanya, sagot ni Ernesto. Nakita ko kung paano mo pinamamahalaan ang Mira, at nakita ko rin kung paano mo tinulungan ang aking pamilya. Ikaw ang klaseng tao na pinagkakatiwalaan ko. Ilang linggo ang lumipas mula sa kaganapan sa warehouse. Maraming nagbago sa buhay ni Ligaya, Maricel, at Ernesto. Matapos makulong si Victor, naging ligtas na para kay Ernesto na bumalik sa kanyang pamilya. Hindi na niya kailangang magtago o matakot na may susunod sa kanya. Si Ernesto, na isang brilliant engineer, ay inimbitahan ni Fernando na maging bahagi ng Skira bilang Chief Innovation Officer. Doon, nagtatrabaho sila ng magkasama para pag-aralan at i-develop ang totoong negatibo 7 prototype para sa kapakanan ng sangkatauhan. Si Maricel naman ay naging full-time employee ng SDIA, at dahil sa kanyang dedication at hard work, siya ay na-promote bilang executive assistant ni Fernando. Si Diana, na nagsisisi sa kanyang mga nagawa, ay naging close friend ni Maricel at tinulungan siyang mag-adjust sa kanyang bagong role. Si Ligaya at Miguel ay naging best friends at classmates sa Lacandula Elementary. Ang kanilang karanasan ay nagpatatag sa kanilang pagkakaibigan, at naging simbolo sila ng pagtutulungan at pagkakaisa sa kanilang eskwelahan. Isang araw, habang nagpipiknik ang mga pamilya ni Fernando at Ernesto sa isang park, napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang future plans. Ano ang plano mo para sa inegatibo 7, Ernesto? Tanong ni Fernando habang pinapanood nila sina Miguel at Ligaya na naglalaro sa malayo. Gusto kong gamitin ito para makatulong sa mga komunidad na walang akses sa malinis na enerhiya, sagot ni Ernesto. Isipin mo, isang maliit na device na kayang mag-power ng isang buong village gamit ang renewable resources. At ang medical applications din, dagdag ni Maricel. Naalala ko sa video message mo na pwede rin itong gamitin para sa healthcare. Tumango si Ernesto. Ang algorithm nito ay kayang mag-analyze ng complex medical data at tumulong sa pag-diagnose at paghanap ng cures para sa mga sakit. Napakagandang proyekto, sabi ni Fernando. At ipinangangako ko, gagamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat, hindi para sa personal na gain o kapangyarihan. Alam ko, sagot ni Ernesto, nakangiti. Kaya nga kita pinagkatiwalaan. Sa malayo, nakita nila sina Ligaya at Miguel na tumatakbo patungo sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan at excitement. Papa, Mama, Tito Fernando, sigaw ni Ligaya. Nakakita kami ng isang place na pwedeng mag-up ng community center. Pwede nating tumulong doon para sa mga batang katulad namin. Papa, dagdag ni Miguel. Maraming bata doon na walang access sa computers at books. Pwede tayong tumulong sa kanila. Nagkatinginan ang mga magulang, napapangiti sa enthusiasm ng kanilang mga anak. Mukhang ang ating mga anak ay sumusunod sa ating mga yapak, sabi ni Fernando. Iyon ang pinakamahalagang legacy na maiiwan natin, sagot ni Ernesto. Hindi ang teknolohiya, kundi ang pagmamalasakit sa kapwa at ang pagnanais na tumulong. Habang pinapanood niya ang kanyang pamilya at ang mga santos, napuno ng pasasalamat ang puso ni Maricel. Mula sa isang mahirap na buhay kung saan siya at si Ligaya ay nahihirapang kumita ng sapat para sa kanilang pangangailangan, ngayon ay nasa gitna sila ng isang bagong simula, isang bagong buhay na puno ng pag-asa at posibilidad. Si Ligaya, ang munting batang nagtitinda ng prutas sa kalsada, ay naging instrumento ng pagbabago, hindi lamang para sa kanyang sariling pamilya, kundi pati na rin para sa mga santos at sa komunidad ng Tondo. Ang kanyang simpleng aksyon ng pagliligtas kay Miguel ay nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo ng pagkakataon at pagbabago. Ang kanyang malaking puso at hindi natitinag na pag-asa ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa kabutihan ng puso at ang kapasidad na tumulong sa iba. Sa pagtatapos ng araw, habang nanonood sila ng paglubog ng araw, napagtanto ni Maricel na ang buhay, tulad ng araw, ay may mga siklo ng kadiliman at liwanag. May mga panahon ng kahirapan at kalungkutan, pero palagi ring may bagong umaga, bagong pag-asa, at bagong simula. At sa kanilang kaso, ang bagong simula na iyon ay nagsimula sa isang simpleng aksyon ng kabutihan, isang batang babae na handang isuko ang sarili niyang kaligtasan para sa iba.
Isang batang babae na ang pangalan mismo ay nangangahulugan ng kaligayahan, ligaya. Habang kumakalat ang dilim at nagsisimula ng kumislap ang mga bituin sa kalangitan, ang mga pamilya ay nagsimulang magligpit at maghanda para umuwi. Si Ligaya ay tumanaw sa langit at nagdasal ng tahimik na pasasalamat para sa kanyang muling natagpo ang ama, para sa kanyang matapang na ina, para sa kanyang bagong kaibigan na si Miguel, at para kay Ginoong Fernando na nagbigay sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng bagong simula. At habang naglalakad sila pauwi, hawak-hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang, alam ni Ligaya na anuman ang mangyari sa hinaharap, ang kanilang pamilya ay magiging maayos. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang yaman na mayroon sila ay ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, at ang kanilang paniniwalang kahit anuman ang kahirapan, may pag-asa palagi sa dulo ng bawat dilim.